Okay, nanggigigil na naman ako ngayong araw. Tama lang daw po ang pagpapatigil ng CPR kay Rene. Sabi nito. Ito, sabi nito. Rescuer mga yan. Daming training mga yan. At tama lang ginawa niya. Stop the CPR for a while. For a while. Every second is very important po sa CPR. Ang unreasonable na pagpapatigil nito ay moral negligence. Ulitin ko, tama lang daw po yung pagpapatigil ng CPR for a while. Kasi may load and go silang tinatawag. Kasi if puro CPR lang gagawin, pinanood mo ba yun, sir? What the? Nagko-comment ka dito na halatang hindi mo pinanood yung video. Kasi if puro lang CPR ang gagawin, ilang pumps pa nga lang ang ginawa. Kinalabit na, pinatigil na. We are talking about medical absolutism. Sana alam mo yun. Ang dami mo pa namang nilagay sa pangalan mo. Naglagay ka pa ng scales of justice. Justice! Mamaya after nitong pakabasa ko nitong comment mo, sir, ilalatag ko lahat. Di ko alam, sana matulala ka. Sabi nito, puro CPR lang ang gagawin doon, sayang oras. Kasi sa loob ng ambulance may gamit, di ba? Di ka man lang naging resourceful sa sarili mo. If abogado ka, attorney, accept ka lang ng accept ng client without checking the background, without analyzing and internalizing yung sitwasyon. Sorry I am also a law student at ina-admire ko ang mga lawyers. Kasi, syempre, pinagdadaanan ko sobrang hirap talaga. Pero kung sabihin mo na lawyer ka talaga sa ganitong mindset, sir, na gusto mo lang makisabayan, mag-comment lang ng ganito, I don't think so. Loob ng ambulance, may gamit sila if need, di ba? Mamaya, AED, oxygen, and using BVM to support breathing of the victims. Kasi pag nasa loob na ng ambulance, continue nila yung CPR while transporting sa nearest hospital. Okay, tapusin ko. Kasi di pupunta ng medical profession sa scene, I get it. Responders talaga una. Okay, ako na lang mag-intindi. So responders talaga yung dapat mauna doon. Yun yung point mo. Kasi may protocols yon nang di alam ng karamihan na kuda ng kuda na wala namang alam. So sa tingin mo, pag binasa mo ulit tong comment na to, tapos papanoorin mo sila and then mag-research ka ng mga resources about sa tunay na nangyari, including the statements of those who really witnessed the actual event, you think you'll still categorize yourself as may alam? Una, this is already part of the investigation, ongoing investigation. Ayon sa testimonya ng mga nakasaksi at mismong mga kasamahan ni Rene, may mga lapses o pagkukulang umano sa naging aksyon ng mga responder. Okay, bago ko ipagpatuloy, for the sake of the profession of Angel Librero, yung nagpatigil, yung kumalabit para mapatigil ang CPR, I respect your ideas. I respect your title na team leader, kaya nga I doubt, maybe somebody, kinalabit ka. Possibly, baka binigyan ka ng pera. Ulitin ko, kung hindi mo yung ginawa at nailigtas mo yung buhay ng dalawa, hero ka sana. Kaso hindi. Narito ang mga detalye base sa mga lumabas na pahayag at kasalukuyang investigasyon ukol dito sa mga puntong to. Ang pagpapahinto, ate, ang pagpapahinto sa CPR at distansya ng ambulansya. Basahin mo yung comment mo, sir. Ito na ang tunay. Ang bersyon ni Angel Librero, ayon sa kanya, pinatigil niya ang CPR sa dalampasigan upang mabilis na mailipat at maitakbo si Rene sa ambulansya. Giit niya, itinuloy naman umano ang CPR sa loob ng sasakyan habang papuntang hospital. Untrue. Unang-una, nakikita niya naman sini-CPR na Nakapagluwa na nga ng likido. Pwede nang ituloy-tuloy sana yun. Hanggang makapunta tayo dun sa tinatawag kong medical absolutism. Kapag may absolute na medical team na dumating, sir, kapag may sign of life, kapag exhausted na yung nagsi-CPR, pero dapat may kapalit yun kasi sobrang dami naman nila Doon na tayo sa aktual, wag na tayo magbigay ng mga teorya, di ba? Nagawa ba yun? Eto. Ang reklamo ng mga kasamahan, ayon sa mga pahayag ng mga manlalaro, gaya ni Kiefer Alas at Sam Reyes, hiniwalayan o pinatigil ang ginagawang CPR. Binatikos ito ng mga eksperto. Eksperto.
dahil ang paghinto ng CPR ng walang sapat na dahilan ay kritikal sa mga biktima ng pagkalunod. Na ano ba si Rene? Di ba nalunod? Ito pa, dahil nga hindi ka naman nagbasa ng mga resources, hindi mo naman pinanood yung galawan ni Angel, nagkuda ka lang ng kuda nang wala kang alam. Distansya, walang eksaktong sukat ng metro na inilabas sa ulat. Ngunit inilarawan ito ng mga saksi na may kalayuan, sir. Ati, mula sa mismong pampang ng dagat kung saan nakuha si Rene. Kaya kinakailangan pa siyang buhatin ng patakbo papunta sa sasakyan. Pero pwede namang ituloy muna doon, di ba, yung CPR. Nasa kalagitnaan talaga ng CPR, ng pagpump, pinatigil, kailangan talagang kalabitin para patigilin. Eto pa, di ba sabi mo sa ambulansya kompleto naman ang issue ng cellphone at inaksyon sa ambulansya. Yes, may aligasyon ng kapabayaan. Pero itong aligasyon na ito, mga statements po ito ng mga nakakita mismo. Sir, ate ko, lumabas sa mga salaysay ng mga testigo na hindi agad umaksyon ang mga staff na nasa ambulansya at tila abala pa sa kanilang mga cellphone, ate ko. Nang dumating ang biktima, hindi agad umaksyon ng mga staff. So sinabi mo magsasayang ng oras sa CPR, pero hindi naman nag-aksyon doon nang nakarating na. Instead, na ayun na nga, ginagawa na nga yung resolusyon, sana, kakalabitin pa, papatigilin pa. Tapos ipupunta pala doon sa ambulansya, magsasayang ng oras kasi magsiselfone te. Sige nga, kaya mo pa bang basahin yung comment mo ulit? Dapat nagbasa ka muna ng mga nangyari doon bago ka magsasabi na kuda kami ng kuda, wala namang kaming alam. Ito pa, sabi mo kompleto sa ambulansya. Baka i-deny mo, tapos ang defense mo, ay hindi ko naman kasi alam na wala. Kaya nga, ando na tayo, mali ka. Hindi mo inalam eh. And then, itong Angel Librero, yung pinoprotektahan mo, sana inalam niya muna yung loob ng ambulansya, kompleto ba tayo dyan? May makakapag-continue ba ng CPR habang tinatransport natin si Rene? Kalaunan, sir, ay nabunyag din sa mga pagdinig na ang ginamit na sasakyan ay walang sapat na automated external defibrillator or AED at mga advanced life support tools. Kaya binatikos ito ng mga eksperto at mga doktor. Agarang paglipat na point mo. Ilang minuto bago nakarating sa ospital. Ayon sa mga nakalap na impormasyon sa investigasyon, inabot lamang po ng 20 to 30 minutes ang biyahe bago tuluyang makarating sa ospital at DOA. Diba, sir? Pero andun, sini-CPR na, may chance pa sana. I am not speaking hypothetically, sir. Ang mga detalyeng sinabi ko ay bahagi ngayon ng opisyal na investigasyon. Ang dami-dami mong nilagay na mga letra, pero hindi ka nagbabasa.